So what's up sa inyo mga lods? Ito nga pala ang update sa ating babuyang walang amoy after 2 months and 3 weeks sa ating pag-aalaga ng mga baboy. Samahan niyo ako ngayon papunta sa farm kung nasa ng ating mga alagang baboy. At ang vlog na ito, pagsasamahin natin pag-update sa ating mga alaga at kami ay mag-food trip kasama ang aking pinsan para i-celebrate ang na-reach natin na 100 subscribers. At kung bago ka lang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe. At malaking tulong po ito para mapalaki pang ating channel. Sa wakas ay nakarating na rin tayo. So tara na, dahil hinihintay na ako ng aking pinsan. Ito nga pala ang aking pinsan. Siya ang ating magiging chef of the day. Ang lulutuin namin ngayon ay ang sariwang adobong pusit, inihaw na tamban. Napakasaya talaga mag-food trip dito sa bukid, no? Bukod sa preskong hangin, tahimik na lugar, nakaka-relax talaga. Napakalayo sa ingin ng syudad. At itong version ng ating adobong pusit ay bawang, tubig at konting asukal at asin lang ang sangkap. Pero napakasarap nito, depende lang sa nagluluto. Pagkatapos maluto ang ating adobong pusit, ay agad kaming nagpabaga ng uling para isunod na malutuin ang ating inihaw na tamban. Kaya dali-dali kong kinuha ang aming masustansyang ihawan dahil marami itong sustansya sa kapal ng kanyang kalawang. Manunuot talaga ang sarap at linamnam sa ating inihaw na isda. Joke lang po.
At nung naluto na ito, ay agad kong hinanda ang aming pagkakainan. Tara Lods, kain tayo. At pagpasensyahan nyo na po sa mga langaw na palipad-lipad na inyong nakita dahil nung hindi pa kami naglalabas ng pagkain, wala pa naman sila dito. At syempre, pagkatapos namin kumain, ay agad kong lininis ang aming pinagkainan. At di makumpleto ang food trip sa bukid kung walang tagay. Habang tumatagay, ay ako'y bumaba muna para linisin at ihanda ang kanilang pagkakainan. Papakita ko ngayon kung paano ko nililinis ang pagkakainan ng mga baboy. Sinisigurado ko na matatanggal lahat ng mga tira-tirang pagkain na kinain nila mula kaninang umaga dahil hindi gusto ng mga baboy na nahaluan ng tanis na feeds ang kanilang pagkain dahil nawawalan sila nitong ganang kumain. Itong feeds na ito ay akin nga palang ipinerment ng 1 oras para matunaw lahat ng sustansya at mapunta sa sabaw nito at para mabilis matanggap ng baboy ang sustansya nito. At kung mapapansin nyo, ay medyo may kalaputan pa ang ating feeds. Dinadagdagan ko lang ito ng tubig. Pagkatapos kung mahugasan yung balde na pinaglagyan nito, ilalagay ko ang tubig nito papunta sa kainan nila para madagdagan ang sabaw ng kanilang kinakain. Kung makikita nyo ay medyo madungis po ang ating baboy ngayon kasi pagkatapos nilang humiga sa pool at maligo, ang mga baboy po ay kinikiskis nilang kanilang katawan sa dingding. Kaya nagkakadumi ito sa kanilang balat at humihiga din sila sa ipa. Galing ha? At ngayon, habang kumakain sila, ay atin naman naayusin ang mga binungkal nilang ipa. Ibabalik lang natin to sa dati para hindi masyadong makalat. Ang pagbabrown po ng ipa ay natural lang po yan dahil ito ay nababasa mula sa kanilang katawan. Kahit maglagay ka ng bagong ipa, 2 o 3 araw lang, ibabalik din ito sa pagiging brown. Brown na kulay putik. Tama na, nahihilo na ako, tama na. Madali lang naman linisin ang
kanilang wallowing pool. Dahil pagbukas mo dun sa likod ay agad sumasama ang mga dumi at ang mga ipa na dumikit sa kanilang balat. Kaya hinihintay ko na lang bumaba ang tubig, tsaka na ako magwawalis para masama ang dumi papunta sa likod. Ang mahirap lang talaga dito sa babuyang gamit ng ipa ay yung ipa mismo, dahil kung wala kang service at malayo yung pagkukunan mo, talagang napakahirap, kasi dapat tuwing 2 linggo ka naglalagay. Simula nang tinayo namin to, hindi pa kami nagpalit ng ipa. Lagi lang kami nagdadagdag ng ipa. Dahil bumababa lang ito sa bigat nila. Tuwing 2 linggo ay bumababa yung ipa dahil ito'y nababasa mula sa kanilang katawan. Thousand years later. Ngayon ay nakauwi na kami at dumiretso muna kami sa bahay ng aking pinsan upang magpakain siya ng kanyang mga alagang manok. Ilan na lang sisig mo dyan, insan? 2 na lang. Ito po, mga tinakay. Ang lahi ni Konggi. Umabot man dito hanggang dulo sa ating video, ako po ay nagpapasalamat sa inyong panonood at support. Huwag kakalimutang mag-like, comment, at subscribe sa ating channel. At hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na ating ina-upload. Maraming salamat po. God bless.